reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. For the last time now, I'm reaching for your heart. Brother Toots, God bless you. You and spirit and in truth. Yes, Lord, I worship you and spirit and in truth. Yes, Lord, I worship you in spirit and in truth. Hallelujah. Palakpakan natin, Panginoon. Yes, Lord, we love you, Lord. Hallelujah. We praise you, worship you, Lord, and in spirit and in truth, Father God. Hallelujah. Hallelujah. We're so blessed, brothers and sisters. Amen, amen. So, you may be seated, mga kapatid. Hallelujah. So, mga kapatid, pasensyahan nyo na po kung ako ang nakatayo ngayon dito. Dahil ang ating pastor ay nasa Cebu nga po for Mystery Expo. Isang napaka-importanting gawain yun, mga kapatid. Dahil mga denominational pastors ay in-invite doon para mabuksan sa mensahe. So mga kapatid, lalo na kung pastor ang makareceive ng kunwari denomination, makareceive yun, yung mga miyembro niya pwedeng sumunod. So napaka-importante nun, mga kapatid. So while they're doing the mission works in Cebu. So, dito naman tayo sa ating church, mga kapatid, mag-focus. Amen. At ang subject natin ngayon ay obedience. Amen. Pwede niyo ba sabihin obedience? Amen. Ang daling sabihin, mga kapatid, pero mahirap gawin yan. Pagsunod, mga kapatid. Ang dami nating alam sa Bible, mga kapatid. Ang dami nating nalalaman, mga preaching dito sa church. Pero minsan hindi pa rin natin nasusunod, di ba? Sinong guilty dyan, mga kapatid? Hallelujah. Halos lahat tayo guilty dun, mga kapatid. Hallelujah. So that's why this morning, mga kapatid, gusto ko lang ipaalala sa inyo. Wala akong sariling preaching, mga kapatid. Lahat yan, kinuha ko lang kay prophet, sa Bible, mga kapatid. And obedience, ito yung nilagay ng Panginoon sa puso ko na i-share sa umagang ito. And ang subtitle ko is, God will not bless you until you fully obey Him. Amen. Hindi ka pagpapalain ng Panginoon hanggat hindi mo siya totally sinusunod. Although may mga pagpapala tayo nare-receive, pero hindi pa yan yung full na ibibigay, na gusto na ibigay ng Panginoon. Kasi gusto ng Panginoon, sumunod ka talaga sa Kanya. Kaya yun yung pag-uusapan natin sa umagang ito. And we're going to read Proverbs 10, verse 17. Sabi dito, He is in the way of life that keepeth instruction. Kung ikaw daw ay nakakasunod sa salita ng Panginoon, meron kang buhay na walang hanggan. Amen? But he that refuseth reproof erreth. Kung ayaw mong sumunod sa pagtutuwid, mga kapatid, ikaw daw ay magkakamali. Diba, mga kapatid? Kaya so kailangan natin sumunod. Yun yung number one, mga kapatid. Sabi nga kanina ni Brother Joshua, diba? Obedience is better than sacrifice. Yung sacrifice, mga kapatid, hindi mo na kailangan magsakripisyo. Dahil ginawa na yun ni Lord Jesus Christ, ang kailangan mo na lang sumunod. Diba nangyayari yan pagka Semana Santa, yung may mga nagpapapako, diba, nagbubuhat ng cross, nagpapalatigo. Ang sakit nun, sacrifice, mga kapatid. Pero hindi na yung kailangan. Ayaw ng Diyos nun dahil ginawa niya na yun. Ang kailangan mo lang, ito ang aking commandment, sundin mo to. Amen. Di mo na kailangan magsakripisyo. Kaya yung mga tao ngayon nagsasakripisyo, alam niyo kung bakit? Kasi hindi sila sumusunod sa salita ng Panginoon. So hindi ka sumunod sa salita ng Panginoon, ginawa mo to, ano nangyari? Meron kang trials. Diba? Kasi kung sinunod mo lang to, hindi ka sana nagkaroon ng trials. Diba ganun tayo? Minsan, ito yung sinasabi ng Panginoon, ayoko gawin to, it's my will. In your own will, itong gusto ko, pero hindi yung perfect will ni Lord eh.
Kaya anong nangyari? Tayo yung nahihirapan. Nangyari yan kay Jonah. Pinapapunta siya ng Nineveh, pumunta siya ng Tarshish. Di ba? Ano nangyari? What happened? So mga kapatid, ang nangyari, problema. Nagkabagyo dun sa bangkang sinasakyan niya and tinapon siya sa dagat at kinain pa siya ng malaking balyena. So sino nahirapan sa hindi pagsunod sa Panginoon? Si Jonah. So dahil dun, 3 days and 3 nights siya nasa loob in the tummy of the whale. So what happened? Pero mga kapatid, ang plano ng Panginoon ay hindi mababali. Amen. Pagka ang plano niya ay perfect, kahit saan ka pa pumunta kapatid, dun ka pa rin niya dadalhin sa perfect will niya. Hallelujah! Praise the Lord! Ang papahirapan mo lang yung sarili mo. Amen. Tayo lang mahirapan pag hindi tayo sumunod eh. Kaya kailangan natin, keep it. Amen. Keep it, hindi lang keep it, doer. Be a doer of God's word, mga kapatid. Amen. Para hindi tayo magkaroon ng error. So, gusto ko rin sabihin dito, na binigyan tayo ng Panginoon ng 10 Commandments. Naniniwala ba kayo doon? Amen. Si Moses. So dati mga kapatid, meron ng tablet. Diba? Dala ni Moses. At ang Panginoon ang nagsulat sa tablet na yon ng 10 kautusan. Amen? Dahil walang nakakasunod eh. Ito na. So ano bang standard? Walang standard. Ito ang standard. Okay? Nilatag ng ating Panginoon. Siya naglagay. So, first commandment, daanan lang natin na mabilis. First commandment, you shall have no other gods before me. So, dapat wala daw tayong ibang Diyos maliban sa Kanya. Amen? Sabi sa pangalawa, you shall make no idols. Dapat wala daw tayong in-idol. Ano bang mga idol sa panahon natin ngayon? Yung mga tao, di ba, in-idol nila, mga artista, mga sikat na sports, man or women, di ba, yun yung mga inaabangan. Pero mga kapatid, sa panahon natin ngayon, yung idol na minsan, yung trabaho. Diba? Hindi nakakapunta ng simbahan dahil sa trabaho. Diba? Pag linggo, double pay, absent sa church, nasa trabaho. Diba mga kapatid? Idol yun. It's idolatry mga kapatid. Pero pagka sa work, willing umabsent sa church para sa trabaho. Pero pagka sa trabaho, mga kapatid, baliktad. Nai-gets niyo ba yung gusto sabihin? Willing kang umabsent sa church para lang makapunta ng trabaho. Pero pag sa trabaho, ayaw mong mag-absent para mag-church. So parang may mali mga kapatid, no? So sa tingin mo ba nakakasunod ka sa salita ng Panginoon? Hindi mga kapatid. Hallelujah. Hindi mo, nagiging idol mo na yung trabaho mo. Sabi ng subtitle natin, God will not fully bless you until you fully obey. Amen. Kaya kailangan muna tayong sumunod. Amen. Yan gusto ng Panginoon. Sumunod muna tayo ng sumunod sa Kanya. Amen. Dahil ang daming tao nagtatrabaho sa panahon ngayon, pero parang hindi, parang hindi kumikita, parang walang nadadagdag. Pero mga kapatid, subukan yung sumunod talaga, mga kapatid, sa salita ng Panginoon. Ewan ko lang kung hindi buksan ng Panginoon yung dirangawan ng langit at ibuhos sa atin yung pagpapala na siksik, liglig at wala ng kalalagyan. Amen. Sabi pa dito, so obedience, you shall not take the name of the Lord God in vain. So huwag niyong gagamitin yung oh my God na ganyan sa kung saan-saan. Huwag niyong gagamitin yan. Diba? So mga kapatid, paalala lang to. Keep the Sabbath day holy. So mga kapatid, araw ng linggo, nandito tayo. Amen? Be on time mga kapatid. Yun na naman, nakita ko lang kasi nakita ko na rin yun, na-post ni Sister Jubilee, na sinabi nga sa church, pagpupunta ng church, okay lang malate. Pero pag sa trabaho, bakit natatakot sa boss? Di ba natin alam yung boss natin, yun talaga yung may ahawak ng lahat ng pagpapala dito? Yun ang real boss natin mga kapatid. So kung natatakot ka malate, natatakot ka matanggal sa trabaho mo, ano pa kaya dito sa Panginoon? Kasi kung bigyan ka ng sakit ng Panginoon, wala na rin yung trabaho mo eh. Ang source ng lahat na kung anong meron ka ngayon is because of the Lord Jesus Christ. Amen? Kaya dapat ibigay mo lahat sa Panginoon. Huwag ka magtitira, mga kapatid. Ibigay mo lahat sa Kanya. The best praise, best worship, give it to the Lord. Amen? Hallelujah. Kaya nga tayo nandito eh. Why are we here on church? To glorify the name of the Lord. Hindi tayo nandito para umupulan dyan, tumingin, kumanta, paisi-isi lang. Yung iba, natutulog pa. Diba? Hindi tayo nandito para gawin yun.
Nandito tayo para papurihan ng Panginoon. Hallelujah! We must follow the word of the Lord that we need to worship Him in spirit and in truth. Hallelujah! Keep the Sabbath day holy. Amen. Ito, honor your father and your mother. So kaya nauso yung kantang Basang Pasaway dahil marami na talagang pasaway sa panahon natin ngayon. So sana yung mga Kristiyanong tunay, mga kapatid, ay talagang nakakasunod sa kanilang mga magulang. Because sinabi ng Bible, yung tao daw na sumusunod sa kanilang magulang ay mas lalong hahaba ang kanilang buhay. Amen. So siguro Sister Vina, amen, masunuring bata kaya hanggang ngayon, praise the Lord. So we thank the Lord sa mga bagay na yan. Amen. Hallelujah. So, dinadagdagan ng Panginoon ang buhay natin. Ayan, nag-birthday, Sister Sophia, Sister Sylvia. So, pagpapala ng Panginoon yan. Amen? And you shall not murder. Okay? Huwag kang papatay. So, yung pagpatay, literal, mga kapatid, which is true, huwag kang papatay. Pero sa spiritually speaking, mga kapatid, kapag siniraan mo, the prophet said, pag siniraan mo daw yung kapatid sa ibang tao, ay parang pinatay mo na rin siya. Pinatay mo na yung kanyang reputation. So mga kapatid, sasabihin mong malinis ka, nakakasunod ka, nagdadasal ka palagi, nagbibigay ka ng tithes and offering, pero naninira ka naman ng kapwa mo, hindi mo pa rin nasusunod tong Biblia, mga kapatid. Amen. Mamaya, babasahin natin yan. You shall not commit adultery. O ano adultery ngayon? Dati, ang adultery, yung actual talaga, an actual act. Pero sabi ng Bible, tumingin na may pagnanasa sa babae, it's an adultery. So, mga kapatid, napakarami. You shall not steal, you shall not bear false witness against your neighbor, you shall not covet. So, move tayo, mga kapatid. So, dito, basahin natin James 2, verse 10. In English, for whosoever shall keep the whole law and yet offended in one point, he is guilty of all. In Tagalog, mga kapatid, ang lumabag sa isang utos lang ilabag mo kahit tumupad sa iba pa, ay lumabag ka na sa buong kautusan. So yung sabihin, kaya nasunod mo na pala lahat ng kautusan, may isa ka lang hindi nasunod, lahat pa rin yun hindi mo nasunod. So sino tayo para mag-judge ng kapwa natin? Di ba? So sasabihin mo, ito, ako, nagagawa ko lahat to, lagi ako nasa church, lagi akong on time, ang dami kong ginagawa dito sa church, pero chinichismis mo naman yung kapatid mo. Hindi ka pa rin, lumabag ka pa rin sa kautusan. Grabe mga kapatid, grabe yung standard ng Panginoon. Obedience, kailangan talaga nating sumunod. Kasi pag isa lang hindi mo nasunod, wala na lahat, bagsak ka na lahat. It's 100% or zero. Kung hindi mo makuha yung 100%, 99 ka lang, babagsak ka pa rin, hindi mo pa rin natupad. So kaya mga kapatid, gusto ko lang sabihin sa inyo, we're not here to judge one another. Kung yung kapatid mo ay nanghihina, palakasin mo, encourage mo. Hindi yun nanghina na, tatapakan mo pa. Mga kapatid, that's not a Christian way, mga kapatid. Ang tunay na Kristiyano, if you have the heart of God, mga kapatid, maawa ka, ipagpipray mo, at babangunin mo, tutulungan mo sila na makabalik sa presensya ng Panginoon. Amen? Hallelujah? So, mahirap talaga, mga kapatid. Huwag mong tingnan yung ibang tao sa kanilang pagkakamali. Tingnan mo yung sarili mo. Amen? Kasi yung ibang tao, ang dami nakikita. Yung sarili nila, hindi nila nakikita Diba? Judge ng judge, pero sa kanila, ang dami pala nilang mali. Because yun yung tinatawag na self-righteous. Diba? Alam na nila lahat, ang tagal na sa mensahe. Alam ko na yan, Brad. Alam ko na yan, sis. Ay, si Pastor, plinitch na naman yan. Alam ko na yan Self-righteous, mga kapatid. Hallelujah. Alam na lahat, pero yung sarili nila, tingnan nyo yung buhay. Diba? Talaga bang nakakasunod ba yan? Diba? Kaya mga kapatid, we don't judge people. We're here to pray for one another, love one another, and encourage one another. Amen. That's obedience. Pag sinunod mo yon, nasusunod mo ang Panginoon. Amen. Grabe tong verse na to, mga kapatid, no? Isa lang, wala na lahat. So, kailangan talaga natin focus sa presensya ng Panginoon. So, we will have some example of the Bible characters that showed obedience. So, titingnan tayo mga Bible characters. Napakarami, pero magsasabi lang ako ng onti dito, ng iba, na sumunod sa kautusan ng Panginoon. Alam niyo ang Panginoon pag nag-utos, amen, ang hirap Hindi mo akalain yung utos niya na ganun. Okay? Mamaya, dadaanan natin. So, I would like to read the message of the prophet here and the message from that time. So, sinabi ng prophet dito, God never did bless Abraham
till he fully obeyed him. So si Abraham, hindi daw talaga totally blessed ng Panginoon hanggang hindi siya talaga sumunod sa Panginoon. Amen. Dito sabi niya, he took his father. The old man was always a hair in the soup. So mga kapatid, alam niyo yung hair in the soup? Pag kumakain ka, di ba minsan may buhok? Parang ganun daw. Kaya si Abraham hindi mapagpala ng Panginoon dahil sa kanyang tatay. Yung tatay kasi ni Abraham, I forgot his name, I think it's Nahor. So, yung tatay niya yun, it's a idol maker. Gumagawa ng mga rebulto. So, yun yung kasama ni Abraham. Kaya hindi siya ma-fully blessed ng Panginoon dahil kasama niya yun. Kaya nga nung umalis yung tatay niya yung mga rebulto yung pinagbabasag ni Abraham Pero kailangan, sabi ng Panginoon, mag-separate siya, umalis siya doon para pagpalain siya ng Panginoon. Sabi dito, excuse that expression, sabi ni prophet, but he always wrong. Mali yung tatay niya, ang dami kasing pinapagawa kay Abraham, pero hindi naman talaga yon ang dapat niyang gawin. And then he got Lot, kasama niya pa yung pinsan niyang si Lot. So, minsan tayo mga kapatid, hindi tayo makasunod sa presensya ng Panginoon hanggat meron tayong mga kasama na unbeliever, amen? Kasama na may negative spirit, na nagpapadamay ka naman sa negative spirit, dapat di ka magpapadamay doon, kapatid. Amen. Kung right spirit yun sa'yo, dapat yun ang masunod. Amen. And then he got Lot. And then he finally went out there. Lumabas na si Lot. So sabi dito, and after Lot separated himself, then God said to Abraham, rise and walk through the land. I have give it all to you. It's all yours. So binigay na ng Panginoon. Inutusan so obedience, inutusan. Kung bago ka sumunod, dapat may kautusan. So, inutusan ni Lord si Abraham na pumunta doon sa isang lugar na yon, the land, I believe this is Canaan, I have give it to you at lahat yan ay sayo na. See, he never fully blessed him till Abraham fully obeyed. So, yun mga kapatid, hindi tayo talaga pagpapalain ng Panginoon kung hindi talaga tayo nakakasunod sa Kanya. Basa pa tayo. Kay Abraham pa rin. When Lot took his choice, so nag-usap na sila, sabi ni Abraham, Lot, maghiwalay na tayo. Pag pumunta ka dito sa kaliwa, bakanan ako. Saan po pumili ka? Doon ka sa city o dito sa bundok? So si Lot, ang choice niya, he went down to the plains down there in Sodom and Gomorrah. Pinili ni Lot yung Sodom and Gomorrah. And we realize how he was lukewarm believer. So mga kapatid, pag pinili mo yung mga worldly things, kasi Sodom and Gomorrah is worldly things mga kapatid, naging lukewarm tuloy si Lot. So mga kapatid, kung pupunta ka sa lugar na walang mga Kristiyano, manlalamig ka talaga. That's why we're here in church palagi mga kapatid Gusto natin kasama yung mga kapatiran dahil we can encourage one another. But if you go to the world, mga kapatid, ano magagawin mo dun? Pag mga nagsasayaw yun, baka mapasayaw ka na rin. Kung nagiinuman yung mga yun, baka mapainom ka na rin, magiging lukewarm believer ka. Kaya huwag ka sumama sa lugar na kung saan Sodom and Gomorrah. We realize how he was lukewarm believer. And what happened to Lot? But God never did bless Abraham until he fully separated himself from Lot. Amen. So talagang mga kapatid, meron talagang pagkakataon na paghihiwalayin, mga kapatid. Minsan hinihiwalay tayo ng Panginoon sa best friend mo. Diba? May best friend ka, unbeliever, pero best friend mo pa rin naman siya kahit hindi kayo sa lahat ng Respect mo na lang siya kung anong gusto niya. Respect mo na rin, di ba? So, may separation. Separation sa kamunduhan. Separation sa mga maling gawa. Separation minsan ng mga kapatiran. Di ba nangyayari yan? Pero mga kapatid, it's a blessing pa rin mga kapatid from the both sides. Di ba? Umalis, may natira. Pero mga kapatid, makita nyo, nandun pa rin yung blessing. Dahil sinabi dito, di ba? Nag-separate sila, pero yun pa rin ang plano ng Panginoon. Hallelujah. So, may blessing ng Panginoon para sa bawat isa. Lot kept hanging on, and naulit-ulit ni prophet, he was a hair in the soup ulit. Umiinom ng sopas, may buhok. Diba? So mga kapatid, kumbaga, parang pangit isama. Pangit kasama. So, ganun nga nangyari. And he just absolutely couldn't go. Hindi makapag-go on si Abraham sa pagpapala ng Panginoon dahil kay Lot. And that's what the matter today. Yun ang nangyayari daw ngayon, mga kapatid. We got little old Lots hanging around.
Ayan, baka meron pa daw kayong mga kaibigan na nandyan sa tabi nyo, na sumusulsol, di ba? Puro negative ang sinasabi. Ba't puro negative sinasabi mo? Pwede bang positive na lang? Kristiyano pa naman tayo, di ba? Dapat pag Kristiyano ka, that positive yung lumalabas. Hindi yung mga purong issues ng buhay. Amen? Kung may issue man ng buhay, yun na yun, tapos na yun, magpatawaran, and mag-move on na tayo. Amen? Kasi kung yan ang magpo-focus ka sa issue ng buhay, talagang babagsak at babagsak ka, kapatid. Walang ibibigay sa iyong matinong walang espiritu na matino yun, mga kapatid. Hahatakin ka pababa nun. Hanggang ngayon, tahimik ka pa rin, na dating masaya ka naman. Dahil sa mga espiritong ini-inject sa iyo, mga kapatid, nangihina ka tuloy. So, do not entertain any negative thoughts, mga kapatid. Just focus in the word of the Lord. Amen. Hallelujah. So, kung meron kayong mga lots hanging around with you, paalalahanan nyo. Diba? Sabi mo, Brad, sis, gawain ba ng Kristiyano yan? Manira ng pastor? Manira ng kapatid? Diba hindi? Kailangan we encourage one another. So, paalalahanan, huwag ka rin magalit sa kanila. Paalalahanan mo, kasi pag nagalit ka, ikaw magiging masama dyan. Amen? So, somebody, okay, meron pa dito. And the reason that we can go on with God, kaya isang mga rason din yan, kaya hindi daw tayo makapagpatuloy sa Panginoon dahil sa mga bagay na ganun. Somebody, one of the church members said, well, if he preaches that, I'll get out of here. Oh, grabe mga kapatid, oh. 1955, nangyayari na pala yan doon sa panahon ni Prophet. Na kapag sinabi ng pastor yan, alis na ako dito. So may mga ganun pangyayari talaga, mga kapatid. So, hallelujah. But we don't judge people. Amen. Kapatid pa rin natin, lahat sila. Amen. Hallelujah. Don't want any issues. Sinasabi ko lang ito, mga kapatid, para ipaalala sa inyo na ang preaching of the word is true. Amen. Katotohanan lang to na kailangan ipangaral. Katotohanan to na kailangan ipaalala sa bawat isa atin. Bakit yan ang lagi? Siguro pinapaalala sa akin ni Lord na itong dapat kong gawin. Bakit pa ulit-ulit minsan ng preaching? Kasi baka hindi ka pa nakakasunod. Di ba? Kaya pa rin ni Pastor Love, di ba? Forgiveness. Bakit forgiveness ang forgiveness? Bakit hindi ka pa nagpapatawad? Di ba? Bakit lagi sinasabi ni Brother Toots yung mga late, pinapaalalahanan? Kasi may late pa rin, mga kapatid. Sorry po. So mga kapatid, di ba? Kung hindi ko sasabihin to, hindi tayo matututo, di ba? At least naaalala nyo. So pasensya na po talaga. Amen. Wala akong gustong masaktan, pero mga kapatid, gusto ko sabihin sa inyo, be on time with the Lord. Yun talaga. Kasi yung pagpapala ng Panginoon, laging on time eh. Diba? On time laging pagpapala niya, kaya dapat ibalik mo rin na kay Lord. Yung dapat na dapat na papuri para sa Kanya. Diba? Humihingi ka ng protection, hindi ka na aksidente. Oh. Di ba mga kapatid, ibig sabihin, nandun ang Panginoon. Ano ba naman yung kumpletuhin natin yung 3 oras dito sa church, mga kapatid? Hallelujah! So paalala lang yun, mga kapatid. Amen? Sana wala masaktan. Kasi talagang yung katotohanan ay kailangan sabihin dito. And the truth shall set you free. Amen. Put the hair out of us. So tanggalin mo na yan, yung buhok na yan, and go on. That's the only thing to do. Gusto pa magbasa? Dito sa... sundan pa natin. Yan, si Abraham. Dito na tayo kay Abraham. So, Hebrews 11, verse 17. Ang utos ng Panginoon, ang tagal ni Abraham, inantay si Isaac. Ilang years, mga kapatid, nung pinangako? 25 years. Diba? Pinangako yung anak nila ni Sarah na si Isaac. At nung dumating, mga kapatid, syempre sobrang saya mo. Kung may prayer ka, na pinapanalangin napakatagal dumating, di ba sobrang saya mo? Eh, ang utos ng Panginoon, bitawan mo yan. Tanggalin mo na yan. Kaya mo bang gawin yon? Mga kapatid, ito buhay ng bata, si Isaac. At sabi ng Panginoon, ialay mo yan sa akin. Sinunod ni Abraham. Mga kapatid, hindi na siya nagdalawang isip. Sinunod niya. Nagdala siya ng panggatong, ng pansinde. Si Isaac nagtanong, sabi ni Isaac, Daddy, nandito panggatong, nandito ang pansinde. Nasaan yung ating alay? Iaalay sa Panginoon. Ano sabi ni Abraham? God will provide. Hallelujah. Magtiwala ka lang sa Panginoon. Hallelujah. Hindi mo man alam kung ano nangyayari. Magtiwala lang sa Kanya. He will provide all your needs according to His riches and glory. Hallelujah. By faith, Abraham, when he was tried, offered up Isaac,
And he that had received the promises offered up his only begotten son, of whom it was said, then Isaac shall thy seed be called. Amen. So mga kapatid, talagang hindi mo ma-explain ng Panginoon. Sinusubukan ka tayo ng Panginoon kung gaano mo kayang sumunod sa Kanya. Amen? Kailangan natin sumunod kasi talaga eh. Little by little, okay, mga sisters, nakakasunod kayo sa pagsuot ng long dress, long hair. Baka naman deep inside nyo, meron kayong ibang ginagawa, di ba? So, kailangan fully, mga kapatid, fully na nakakasunod. So, ito pa, message ni prophet din, basahin natin. Patungkol ulit doon sa kila Lot. God said, separate yourself from your kindred. That's what you have to do a lot of times. Humiwalay ka na sa mga siguro kung may unbeliever kang tito, tita, huwag ka na makisali sa mga kanilang ginagawa. Diba? Baka mamaya sumasama ka pa sa mga Christmas party nila doon, bigla kang pasayawin, pakantahin sa video, okay, nako, lagot ka, mga kapatid. Di mo na masusunod yung ano ng Panginoon. Kaya sabi dito, separate yourself from a lot of unbelief. And remember, until Abraham fully obeyed God, the blessing never come until he fully obeyed God. So, isipin nyo mga kapatid, baka may mga bagay pa tayong hindi nasusunod sa Panginoon. O baka isipin mo, Lord, nasusunod na ba kita? Hindi, nasusunod kita. Lagi ako nananalangin, lagi akong nagde-devotion sa'yo. Pero sinabi ng Panginoon na mahalin mo ang iyong kapatid, love your enemy. Lord, parang hindi ko kaya. Hindi mo pa rin nasusunod mga kapatid. So, isipin mo yung mga bagay na yon. The blessing never come until he fully obeyed God. He took his daddy along and he caused trouble. And then Lot finally caused trouble and a herdsman. And then as soon as he got separated from everything like that, he fully obeyed. When he come to full obedience, then God brought the blessing. So pag ikaw nakasunod na talaga, susunod na rin ang pagpapala sa iyo. Amen. Hallelujah. At pag nakasunod talaga tayo sa Panginoon, siya na ang bahala humanda kung saan tayo dadaan. Because the footsteps of the righteous are ordered by the Lord. Siya na bahala. O, dito ka dadaan. Susunod ka na lang sa dadaanan niya. At yung blessing, mga kapatid, naka-overtake pa sa iyo yan. Susundin mo kung saan yung sinasabi ng Panginoon at pagdating mo doon, nandun yung pagpapala. Hallelujah. So, ganun kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah. Sabi pa dito sa message na Abraham and his seed after him, now, as we find out Abraham never fully obeyed, now, that's the way with a lot of us people. So, mga kapatid, paalala, as soon as we go and make confession, we think, well, now, we've joined church, and we're going to be pretty good people. Pag sumali daw yung iba sa church, magiging mabuti na daw sila. Oo naman, magiging mabuti kayo, pero iba pa rin yung nagbago kayo. Where we are neighbors, it won't hurt to smoke a little. Ayan, sabi. Hindi naman siguro masama kung maninigarilyo ako ng onte. Diba? Hindi naman siguro masama kung magpa-party-party ako dito, wala naman nakakakita. Sa tingin mo ba, you are fully obeying the word of the Lord? Hindi pa nga kapatid. It's not. So, sabi pa dito, or if I just keep my card party, go, baka may nagsusugal pa dito, mga kapatid. Hallelujah. Baka may mga tumataya pa ng loto, mga kapatid. Hallelujah, huwag niyong gawin yan, mga kapatid. Wala dyan ang pagpapala ng Panginoon. That won't hurt anything. But remember, God never did bless Abraham until he fully obeyed. And God will not bless his seed. Sino mga seed ni Abraham? We are the seed of Abraham. God will not bless his seed until you fully obey, separating himself from the things of the world. So, kailangan umalis ka talaga sa mga gawa ng sanlibutan. Sabi ng Bible dito, come out from among them. Be ye separate, saith the Lord. I will receive you. Touch not their unclean things. If you abide in me, and my word in you, ask what you will, and it shall be done unto you. So, yun yung napakaganda sa pagsunod sa Panginoon. Pag nasusunod mo na siya, pwede ka nang humingi. Di ba? Kasi paano mo bibigyan yung tao na hindi naman sumusunod sa'yo? Di ba? For example, yung magulang, inutusan yung nanay, ay baliktad.
Yung magulang inutusan yung anak na gawin to at hindi niya ginagawa, sa tingin mo ba yung anak makakahingi sa magulang? Hindi, di ba? So basic lang yun mga kapatid. Ganon din tayo sa Panginoon. Kailangan natin sumunod muna sa Panginoon bago ka humingi. Kasi nakakaya naman sa Panginoon, hingi tayo ng hingi, tapos tayo lagi ditong wala sa simbahan. Sabi ni Lord, mag-church ka muna bago ka hingi ng hingi sa akin, di ba? Sabi, maintindihan naman ni Lord. Siguro, maintindihan naman ni Pastor. Si Pastor maintindihan kayo. Ewan ko lang yung Panginoon kung naintindihan pa tayo. Diba? Baka hindi natin alam. Baka si Lord nagagalit na. Nagsiselos na dahil inuuna mo yung ibang bagay kaysa sa Kanya. The Bible said, God is a jealous God. So mga kapatid, isipin din natin yung mga bagay na yon. Amen. Punta naman tayo kay Moses. So si Moses mga kapatid, alam naman natin, 40 years in Egypt. Doon siya lumaki. He's engineer. Halos sabi ng prophet, susunod na daw sa Pharaoh si Moses. Pero sineperate siya ng Panginoon doon. Dinala siya sa wilderness dahil si Moses ay nakapatay. So nakita niya na hindi siya, natakot siya kasi papatayin din siya eh. So umalis siya. At nung umalis siya, 40 years din siya sa wilderness. Amen. At nakilala niya ang kanyang mga pangasawa doon na si Zipporah. So mga kapatid, ang nangyari, inutusan siya ng Panginoon na i-deliver out the Israelites doon sa Egypt. Sabi ng Panginoon, Moses, ipapadala kita to be a deliverer. Okay, ang sasabihin mo lang, let my people go. Isipin mo si Moses mag-isa lang. At ang Egypt sa panahon na yon ay grabing lakas. Sila yung pinakamalakas na bansa. At isang tao lang ipapadala. Kung ikaw yung nasa kalagayan ni Moses, siguro takot na takot ka na rin. Hindi ko nagagawin to. Hindi ko kaya to. Pero ang Panginoon ay nangako kay Moses, I will be with thee. Sasamahan kita, Moses. Hallelujah. At yung pangako na yon, pinanghawakan ni Moses at sumunod siya sa salita ng Panginoon. So kahit anong mangyari sa kanya, naniwala lang siya, ang Panginoon ay backup ko. Kaya siya ay nagpatuloy. Sumunod pa rin siya. Kahit yung carnal mind natin, hindi natin maintindihan, hindi natin maarok, ano bang mangyayari sa akin pag sinunod ko to. Sundin mo lang kapatid. Sinabi ng Panginoon yan eh. Hindi mo na kailangan explain. Amen. Sinabi ng Diyos to, itong sinabi ng Biblia, sinabi ng mensahero sa huling kapanahunan, mangyayari to. Susundin ko to. Amen. Kaya kailangan sumunod lang tayo. But if it's not in the word of the Lord, huwag mong sundin. Diba? Wala naman sa salita ng Panginoon yan, diba? Huwag mong sundin. Pero kung nasa salita ng Panginoon, just follow the word of the Lord. Even though you cannot explain it. So, mga kapatid, si Moses pinadala, sinunod niya na i-deliver, let my people go, ang mga Hebrew at hindi sumunod ang Pharaoh. Pero mga kapatid, ang Panginoon, amen, ipapakita niya ang miracles and wonders. Hallelujah. Yun yung maganda doon. Amen. Sumusunod ka sa Panginoon, kala mo mahirap, di mo alam kung paano ang gagawin mo. Lord, ano bang gagawin ko? Pero mga kapatid, dun mo makikita ang power ng Panginoon. Hallelujah. Sundin mo lang siya. Babak up ang kanil, Lord. Because greater is in you than He is in the world. Amen. Ang Panginoon ay mas matindi. Nakasama mo kaysa yung si Diablo na sa mundo. Amen. So, and the Lord spake unto Moses, Go unto Pharaoh and said unto him, Thus saith the Lord. Sinabi ng Panginoon to, let my people go that they may serve me. Amen. So, hallelujah. Sinunod lang ni Moses yon. At mga kapatid, nangyari nga. Nailabas niya nga. Pero mga kapatid, hindi pa rin natatapos ang trials. Nandun pa rin ang trials. Napunta sila sa pagitan ng dalawang bundok at dagat yung dulo at yung mga karwahe ni Pharaoh at si Pharaoh ay papunta at papatayin sila. Yung mga tao nagreklamo. Anong sabi ng mga tao? Moses, nilabas mo pa kami sa Egypt. Mamamatay tuloy kami dito. Diba? Kaya si Moses, naiyak na lang eh. Diba? Naiyak. Minsan tayo ganun mga kapatid. Kasi minsan, sumusunod tayo sa Panginoon, pero Lord, bakit ang dami kong trials? Diba? Daming testing. Ang hirap. Pero mga kapatid, sumunod ka lang. Amen. Hallelujah. Sumunod lang tayo sa Panginoon. At mga kapatid, sabi ng Panginoon kay Moses, ano? Why cry, Moses? Speak. Magsalita ka, Moses. Hallelujah, because you have the power of the spoken word.
Tayo rin sa umagang ito mga kapatid, pinagkalooban tayo ng power ng spoken word. Kaya kahit ano, sabihin mo lang, basta nakakasunod ka, mangyayari yan. Hallelujah! Praise the Lord. Yan ang pangako ng ating Panginoon sa huling kapanahunan, the spoken word power. At kailangan nating i-practice na yan ngayon. Hallelujah! Praise the Lord. And kay Joshua, daanan natin si Joshua. Si Joshua mga kapatid, alam natin after Moses, Joshua, siya na nagpatuloy. Amen. Si Joshua, inutusan ng Panginoon. Okay, so kailangan obedience. May utos, bago sumunod. So ang utos ng Panginoon, now Jericho was straightly shut up because of the children of Israel. None went out and none came in. So sa Jericho, wall of Jericho, nalaman nilang lulusubin sila. So nagkaroon ng lockdown. Okay? Walang makakapasok, walang makakalabas. And the Lord said unto Joshua, ito yung maganda mga kapatid. Hallelujah. Inutusan ng Panginoon si Joshua na lusubin. Isipin niyo yung mga walls doon napakataas. Kung pumunta ka ng Makati, siguro pag tumingin ka sa mga building, baka ganun kataas mga kapatid. Hallelujah. Pero ito, sabi, ang nangako na naman mga kapatid, tingnan nyo kung sino, ang Panginoon. So ang Panginoon pag nangako ay hindi napapako mga kapatid. The Lord said unto Joshua, see, I have given into thine hand Jericho. So mga kapatid, hindi pa gumagalaw si Joshua, wala pa siyang ginagawa. Meron ng pangako ang Panginoon na binigay na ng Panginoon kay Joshua yung bayan ng Jericho. So kailangan niya na lang manampalataya dun sa pangako ng Panginoon at sumunod sa sinabi ni Lord. Ayan o, I have given into thine hand Jericho and the king thereof and the mighty men of Baelor. And ye shall compass the city, all ye men of war, and go round about the city once, thus thou do 6 days. So mga kapatid, binigay na ng Panginoon ang sabi niya kay Joshua. Pero ang utos mga kapatid, umikot ng 7 beses. Bale, sa 6 days, mga kapatid, ikutin nyo yan na may umaawit, may trompeta, at sa ikapitong araw, 7 beses kayo umikot. So mga kapatid, sinunod lang nila. Kung carnal mind, mga kapatid, kung isipin mo, ikot kami dito, sa tingin nyo ba babagsak yung wall na to? Kung ikot. Mga kapatid, hindi, di ba? Pero na obedience. Di ba? Obedience, sumunod lang sila. Sinunod lang nila sinabi ng Panginoon. Sabi siguro Joshua, huwag nyo nang alamin kung paano, sunod na lang tayo. Amen, hallelujah. Sunod lang tayo kay Lord, mga kapatid, hallelujah. Inaasar ka man, sister, brother, na Kristiyano ka, na hindi KJ ka, okay lang yan, sumunod ka lang. Amen. Hallelujah. Yung blessing ni Lord ay ibibigay niya sa'yo. Amen. Kaya hindi na in-explain ni Joshua. Ganito kasi yan, kapag umikot tayo dyan, medyo magigiba-giba ng onti yan, lakasan mo lang yung torotot mo. Hindi ganun mga kapatid. Sundin lang natin ang Panginoon. Sinabi niya to, magtiwala tayo, at nangyari nga mga kapatid. That's obedience mga kapatid. Kaya mga kapatid, kung meron kayong mga problema sa buhay, amen, wag kayong magpadala sa bagay na yan. Testify ni Sister Rose, siya lang yung nahirapan dahil nag-focus siya dun sa problema sa buhay. Pero mga kapatid, kung magpo-focus ka sa blessing ng Panginoon sa buhay mo, mas marami pa siyang pagpapala sa'yo. Amen, mas maraming pagpapala ang Panginoon sa'yo mga kapatid. Isipin mo, ikaw kumpleto ka pa. Nakatayo ka pa, malakas ka pa. Diba, iba naka-wheelchair na, mayaman nga. Diba? 50-50 na ang buhay. Di ba, alin na lang kahit at sa'yo na yaman mo. Amen, diba? Kung 50-50 naman ang buhay mo. Diba, ngayon, malakas pa tayo. Habang malakas pa tayo, pumunta na tayo dito sa church at maglingkod tayo ng tama sa Panginoon. Hallelujah! Huwag mo nang hintayin pa na magkasakit ka, saka ka pupunta dito. Huwag mo nang hintayin pa na maputulan ka na pa, saka ka pupunta ng church. Huwag mo nang hintayin na mag-lockdown ulit, saka mo mamimiss yung simbahan. Ngayon pa lang habang pwede pa, magpunta at maglingkod na tayo sa Panginoon, mga kapatid! Praise the Lord! Hallelujah! Lord! He is worthy of all our praises, mga kapatid, and thanksgiving, and testimony. I-testify mo ang kabutihan ng Panginoon sa buhay mo. Hallelujah! At pag tinestify mo yan, tinayuan mo, sumunod ka sa kanyang salita, lahat ng walls ng kaaway ay babagsak. Hallelujah! Bagsak lahat yan at ikaw makakapasok sa pangako ng Panginoon. Hallelujah!
Praise the Lord. Napakaganda sumunod sa Panginoon, mga kapatid. Although mahirap, kasi in-explain natin carnally, pero kung susundin mo talaga, mga kapatid, praise the Lord, hindi ka mabibigo. Amen. So, tingnan natin ang buhay ni Mary. So, si Mary, binisita ng anghel. Alam naman natin ang kwento. At kung ikaw isang sister sa babae, wala pang asawa, single, sinabihan ka ng isang anghel na ikaw magdadalang tao. Amen. Siyempre magtataka ka rin nun, di ba? Wala naman akong nakikilalang lalaki. Bakit ako mabubuntis? Yan ay Holy Spirit. Ikaw magdadala. Amen. Alam mo, ano sagot ni Mary, mga kapatid? Be it unto me according to thy word. Amen. According to your promises, I can stand and secure. Di ba, mga kapatid? So, mga kapatid, pag Panginoon nagsabi sa'yo, sabihin mo lang, Lord, be it unto me. Hari nawa, mangyari yan sa buhay ko. Amen. Hindi niya na ilentana na si Mary nabuntis. Siguro nabuntis ng Kaya nga pinagchismisan si Mary nun Nabuntis daw ng sundalo. Di ba? Pinagchismisan siya pero hindi siya natinag sa mga bagay na yun dahil alam niya yung katotohanan. She's standing in the truth, mga kapatid. At alam niya, anghel ng Panginoon yung kumausap sa kanya. Amen. At sumunod lang talaga siya. Hindi niya na inisip na masira yung figure niya. Hindi niya inisip yung mga bagay na yun, mga kapatid. Ang alam niya lang, pag kay Lord, magpapagamit ako. Kaya mga kapatid, kung kay Lord, para kay Lord, magpagamit tayo. Amen. Hallelujah. Magpagamit tayo sa Panginoon, mga kapatid. Huwag mong sarilinin yung blessing or talent na meron ka. I-share mo sa iba. Amen. At you are doing that because of your love for the Lord. Amen. Hallelujah. Yung pagkanta mo, magaling ka kumanta, hindi naman para sa iyo yan It's for the Lord. Musician ka, magaling ka mag-instrument, hindi naman para sa iyo yan It's for the Lord. Amen. Yung pera mo, kung bakit ka maraming pera, mga kapatid, hindi sa iyo yan. Gamitin mo yan para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah! That's why I'm so happy this morning, mga kapatid. Last Sunday, pinag-usapan natin yung budget for that church anniversary. And it's very smooth, mga kapatid. Hallelujah! Although may mga hindi pa nag-pledge, mga kapatid, pero okay lang, di ba? Kung mag-pledge kayo, okay lang, you are so welcome. Pero mga kapatid, sinagot na ng Panginoon. Naniniwala ko, bago pa dumating yung sinagot na ni Lord ang pangangailangan natin. Amen. So God bless you everyone, mga kapatid. Amen. Si Lord nang bahala magbalik sa inyo. Kasi si Pastor, alam naman natin, hindi niya kaya ibalik lahat niya, yung mga bagay na yan. Pero alam natin, why we are serving the Lord? Because of the love. For the Lord. Amen. Amen. It's the love that served Christ. What Brother Branham said. Amen. Praise the Lord. So, si Naaman, tingnan din natin. Sino nakakilala kay Naaman? Unti lang, okay. Sige. Okay, si Naaman, mga kapatid, he is a mighty man of valor. Isa siyang matimurmong lalaki. Mayaman, he's a captain ng isang hukbo. Captain of an army. So mga kapatid, si Naaman, halos nasa kanyang lahat. Mayaman, matipuno, kapitan pa. So, pero meron lang siyang isa na problema. Meron siyang leprosy na sakit. At sa panahon na yon, kung meron kang leprosy, you are a sinner. Secret sinner ka. Kaya pag nakita, may leprosy to, may kasalanan to. Yun yung sa panahon dati. Okay? So sa panahon ngayon, huwag yung sabihin yun sa kapatid nyo. Okay? May sakit ka, siguro may kasalanan ka. Huwag mo sabihin yun. Malay mo, tinetesting lang siya ni Lord, di ba? Para ma-experience niya naman yung supernatural healing power ng Panginoon, di ba? So mga kapatid, so sa panahon ni Naaman, si Naaman, yun nga, may sakit siyang leprosy, at yun ang gusto niya mawala. So mga kapatid, yun, gusto niya mawala yun. So ano nangyari? Sabi nung isang bata doon, na doon sa lugar nila, sa Israel, ay may isang propeta na nagngangalang Elisha. So si Elisha na yun, kaya meron siyang nakikipag-usap sa Panginoon, bakit hindi ka humingi ng advice kay Elisha? Ngayon, si Naaman pumunta siya, pinuntahan niya si Elisha, amen, dala ang karwahe, dala niya yung mga gold, may mga regalo siyang dala para ibigay kay Elisha. Verse 10, basahin natin. And Elisha sent a messenger unto him. Nung dumating na si Naaman sa pintuan ni Elisha,
ang nangyari, si Elisha sent a messenger unto him. At that is Gehazi, saying, go and wash in the Jordan 7 times, and thy flesh shall come again to thee, and thou shalt be clean. So, yun yung utos. So, obedience tayo mga kapatid. Ang topic natin, obedience. So, yun yung utos ni Elisha kay Naaman para gumaling siya sa sakit niyang leprosy. Pero mga kapatid, verse 11, anong nangyari? But Naaman was wroth. Nagalit pa si Naaman. Nanghingi na nga lang siya ng advice, siya pagalit. Tinuruan na nga siya pagalit mga kapatid. Di ba? Baka may mga ganyan dito. Kinukore ka na, ikaw pa yung galit. Mga kapatid, sana hindi tayo ganon mga kapatid. Naaman was wroth and went away. Nagalit siya at umalis. And said, behold, I thought he will surely come out. Ma-pride kasi si Naaman eh. Di ba? Gusto niya, inisip niya, pag dumating ako doon, lalabas siguro yun si Elisha. Ay, Naaman, pasok po. Yun ang ina-expect ni Elisha, ni Naaman. Pero hindi ganun, nagpadala pa daw ng tao lang. Hindi man lang daw siya hinarap. So, sabi dito, behold, I thought he will surely come out to me and stand and call on the name of the Lord his God. May expectation si Naaman na pag dumating si Elisha, tatawagin niya, Lord, pagalingin mo tong tao na to. Yun ang expectation ni Naaman. Pero hindi ganun yung plano ng Panginoon, mga kapatid. Amen. And strike his hand over the place and recover the leper. So yun ang iniisip. Kaya minsan mahirap din advance mag-isip masyado eh. Mag-iisip ka ng mga bagay na hindi naman pala mangyayari. So nadi-disappoint ka lang. Diba? Ganun nga, kaya naman. So tayo mga kapatid, expect lang tayo ng pagpala kay Lord. Kung kailan dumating yan, thank you. Amen? So 12 verse 12, nag-reasoning pa. Nagalit na, nag-reasoning pa mga kapatid. Are not Abana and Parpar, rivers of Damascus, better than all the waters of Israel? So, naghanap pa siya. Itong sinabi ni Elisha, sinabi ng Panginoon na dun siya maglublob sa Jordan River. Tapos yung taong si Naaman, nag-choosy pa, mga kapatid, naghanap pa siya kung saan niya pa gustong lumublob. Ganyan din ang mga tao ngayon. May sinabi ang Panginoon, pero ayaw nilang sundin yun. Mas gusto kasi dito, ganyan, dahil mas komportable sila doon. Pero mga kapatid, hindi ganun mga kapatid. Kung anong sinabi ng Panginoon, yun. Wala ka ng reasoning. Parang sa mga sister, di ba, nagpapahaba ng buhok. Ay, hindi, gupitan ko lang tong split ends. Reasoning yan mga kapatid. So mga kapatid, huwag nating pakinggan yung mga bagay na yon. So sabi niya, better than all the waters of Israel, may I not wash in them? Dapat doon na lang ako and be clean. So he turned and went away in a rage. So galit na galit si Naaman mga kapatid. And his servant came near. Buti na lang, may mga servant mga kapatid. Meron tayong mga kapatiran na may mga mabuting puso. Malalambot na marunong mag-encourage. Amen. And he spoke unto him and said, my father, if the prophet had bid thee to do some great thing, wouldest thou not have done it? Diba? Kung meron daw ang propeta na ipapagawa sa atin na mas matinding bagay, di ba gagawin din naman natin? Sabi dito, how much rather then when he saith to thee, wash and be clean. Ano pa naman yung tayo maghugas at ikaw ay gagaling. Kasi, alam nyo kasi yung Jordan River sa panahon na yun, napakarumi. Kung makikita nyo siguro yung ilog ng basura sa Pasig siguro, kung naalala nyo yun, siguro ganun karumi, kaya siguro, syempre mayaman, captain, ayaw lumublob. Ang arte, kala mo, makakinis, no, mga kapatid? So, sa 14, mga kapatid, hanggang sa yun, ang si Naaman, talagang bumigay naman, o nga, napag-isip-isip niya rin, no? Sabi, o nga, no, wala namang masama, susundin ko, gawin ko na to. 7 times, unang lublob siguro ni Naaman, paglabas, kadiri. Nagre-reklamo na agad, unang lublob, pangalawang lublob, ilan na? Bilakan niyo ako. Gumagano siguro si Naaman, pangatlo, pang-apat, o ilan na, pang-anim, o last na to. Pag lublob niya, pag-ahon niya, mga kapatid. Hallelujah, verse 14, then he went down and dipped himself 7 times in Jordan, according to the saying of the man of God. It's obedience, mga kapatid. And his flesh came again like unto the flesh of a little child, and he was clean, mga kapatid. Gumaling si Naaman, mga kapatid. Hallelujah. Because he abide the word of the prophet. Amen. Hallelujah. Kung susundin lang natin yung propeta natin sa huling kapanahunan, amen,
mangyayari rin yung mga pangako ng Panginoon sa atin. Ang pag-agaw, yan ang pangako sa atin sa huling kapanahunan. Susundin mo lang yan, di mo ma-explain ang pag-agaw. Pero nagpakita na sa Panginoon ng unang panahon, si Enoch, Old Testament saints, mga na-rapture, si Elijah na-rapture. So mga kapatid, kailangan din tayo maniwala doon. Mga kapatid, abide, amen, obedience mga kapatid, sumunod tayo sa salita ng Panginoon. And syempre, ang ating Panginoon, Jesus Christ, in Hebrews 5:8-9, though he were a son, yet learned he obedience by the things which he suffered. And being made perfect, he became the author of eternal salvation unto all them that obey him. So mga kapatid, ang Diyos mga kapatid, nagkatawang tao. Amen. We believe that mga kapatid. Amen. Hindi niya na, sabi dito, basahin ko dito sa susunod na verse. Sa Philippians 2 verse 6-8. Who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. But he made himself of no reputation. Isipin niyo mga kapatid, King of Kings and Lord of Lords. Bumaba dito sa lupa na hindi niya na inisip yung reputasyon niya bilang isang hari, bilang isang Diyos. Hindi niya na inisip yung reputation na yun kasi kailangan niya rin maging obedient siya sa kanyang sinabi. Diba? Ano ba sinabi niya? Without shedding of blood, there is no remission of sin. So, kailangan niya sundin yung kanyang sinabing salita. Dahil kung hindi niya susundin yun, hindi siya totoong Diyos na talagang binabalit niya yung salita. Yun yung isang bagay na hindi kaya nang gawin ng Panginoon. Yung baliin yung kanyang sariling salita. Kaya mga kapatid, hindi niya na inisip yung kanyang pagka-Diyos. Nagkatawang tao siya. 2 Timothy verse 3:16. For without controversy, diba? God manifest in the flesh. Amen. Nagkatawang tao ang Diyos para lang sundin niya yon mga kapatid. But he made himself no reputation. He took upon him the form of a servant. Mga kapatid, napakababa. Sabi nga ang trabaho niya noon, yung maghugas din ng paa. Diba? Yun daw yung pinakamababang trabaho nung sa panahon ni Jesus. At ginawa niya yun sa kanyang mga apostol. Ibig sabihin noon, mga kapatid, humility. And mga kapatid, amen, and I would like to encourage you, last Wednesday, nagkaroon tayo ng communion ng church natin. May mga nakarating, may mga hindi nakarating, mga kapatid. Sana sa susunod, makarating po tayo. Kasi sabi doon, it's a showdown. Communion is a showdown. Ibig sabihin noon, kaya mo bang makasunod talaga sa Kanya? Ibig sabihin ng showdown doon, kaya mo ba talagang magpatawad? Kaya mo ba talagang humingi ng tawad? Kaya it's a showdown, mga kapatid eh. So, kaya hindi mo kayang pumunta sa church kasi ayaw mo pang bitawan yung mga bagay na yon. So, napaka-importante ng communion kasi pag nagawa mo yon, malaking bagay ang mawawala na kabigatan sa iyong puso. Amen? Sa mga nag-communion dyan, alam ko, nararamdaman nyo rin kung ano pakiramdam ko. Napaka-fresh, mga kapatid, napakasarap sa pakiramdam na wala kang iniisip na, humingi ka ng tawad sa Panginoon, sa taong nagawa mo na masama, diba? Sa taong nagawan mo ng kasalanan. So mga kapatid, hallelujah. So next time mga kapatid, I encourage one another that we should come here in church during communion. That's showdown mga kapatid. Pakita natin kung kaya ba na talaga nating makasunod sa kanyang salita. Because it's an ordinance of the Lord mga kapatid. Diba? Feet washing and taking communion. Amen. Sabi pa dito, and being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient. Siya mismo, sinunod niya yung salita. Obedient unto death, even the death of the cross. Death of the cross, mga kapatid, it's a capital punishment sa panahon dati. So, pagka napako ka, grabe yung kasalanan mo. At mga kapatid, grabe talagang kasalanan na dinala ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kaninong kasalanan yun? Hindi sa Kanya. Kasalanan natin yun, mga kapatid. Kaya that's why we thank the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Oh Lord, thank you Lord Jesus. Dinala mo lahat ng aming kasalanan, Panginoon. Binuhos mo ang yung tugo para mabayaran ang lahat. At ang kailangan na lang natin gawin mga kapatid ay sumunod sa kanyang salita. Hallelujah. Sundin na lang natin ang Panginoon. Yun na lang ang gagawin natin. Hindi mo na kailangan magsakripisyo pa. Lord, ibibigay ko itong isang kamay para lang sa... Hindi na kailangan yun mga kapatid. Kailangan mo lang sundin ang salita ng Panginoon. Amen. Obedience is an act of love for God. Amen. Naniniwala ko,
ang pagsunod, it's an act of love sa Panginoon. Naniniwala ba rin kayo doon, mga kapatid? Kung mahal mo ang Panginoon, susundin mo siya. Diba? Ganon din naman yung sa mga mag-asawa, diba? Kung mahal mo yung asawa mo, susundin mo siya, diba? Lalo na pag tama, especially pala kung tama. Okay? So, ganon din sa Panginoon. Ang Panginoon, amen, ang pagsunod sa Panginoon ay pag-ibig natin sa Kanya. Although napupuya tayo minsan, Sabado, pero pag linggo na, di ba, gigising ka talaga ng maaga, may excitement ka sa puso mo, Lord, it's time to sing your song again, Lord Jesus. Amen. Ito na yung pagkakataon para mapupurihan ka ulit. Amen. It's an act of love. Alam niyo ba, mga kapatid, ako minsan testimony ko na rin. Di ba, pinapadala kami sa Cavite para tumulong pag Sunday. Minsan naisip ko, mga kapatid, bakit ko ginagawa to? Yung church, ang lapit lang ng bahay ko sa church. Pupunta pa akong Cavite. Tapos minsan, pang toll gate lang yung binabayad ni pastor, yung gasolina sa akin. May mga reklamo minsan sa utak, di ba? May mga ganun eh. Pupasok sa isip ko, layo, aga gigising. Tapos biyahe pa dito. Parang mas gusto ko dito kasi mas marami, parang mas nakakatuwa. Pero mga kapatid, it's not my will, mga kapatid. Obedience pa rin. Kaya sabi ko, ang dami kong ginagawa. Nag-music na ako, nag-MC pa ako. Tapos ngayon, pagpipreachin pa ako ni pastor. May mga reklamo na ako, minsan napupasok sa isip ko, mga kapatid. Pero sabi ni Lord sa akin, sino ka ba? Diba? Ano bang meron ka ngayon? Diba? Ano bang binigay ko sa iyo? Nung na-realize ko, si Lord, sobra-sobra palang binigay na pagpapala. Kaya grabe pagpapala ni Lord, mga kapatid. Kaya ganun-ganun na lang yung pagsunod ko. Sana gayon din kayo. Ma-realize nyo kung ano ginawa ng Panginoon sa buhay nyo. Pag na-realize nyo yun, mga kapatid, naniniwala ako, nasusunod talaga kayo dahil sa pagmamahal nyo sa Panginoon. Hallelujah! Diba, when I think about the Lord, hallelujah, how He raised me, how He picked me up and turned me around. Hallelujah! He can place my feet on solid ground. Hallelujah! Ganun na lang, mga kapatid. Kaya yung pagpunta natin sa church, hindi to tayo napipilitan. Ayun ay pag-ibig natin sa Panginoon. Lord, we love you, Lord. Hallelujah! It's an act of love. Hindi tayo napipilitan pumunta dito. Pumunta dito dahil mahal mo ang Panginoon. Oh, Lord Jesus, we love you, Lord. Amen. Kung anong meron ka ngayon dahil sa biyaya ng Panginoon. Kung malakas ka ngayon dahil sa biyaya ng Panginoon. Kaya ibigay mong dapat na pagpapala sa Kanya. Amen. Serbisyo lahat. If you love me, keep my commandments. Amen. Kung mahal mo ang Panginoon, sumunod ka. Amen. Marami kasi tayong alam na sa Biblia. Marami na tayong alam sa message. Ang tanong doon, kung nagagawa mo ba? Nasusunod mo ba? Iba kasi yung may alam ka lang eh. Maganda yung nasusunod mo rin kung ano yung nalalaman mo. Amen? So, sundan pa natin, mga kapatid. Medyo malapit na ako. Obedience brings blessings. Ayan. Sinong gusto ng pagpapala, mga kapatid? Amen. So, gusto mo ng pagpapala, amen, sumunod ka. Amen. Deuteronomy 28 verse 1 to 14 to, pero ito na lang yung babasahin ko. And it shall come to pass, if thou shalt hearken, kung ikaw daw makikinig, diligently unto the voice of the Lord thy God, and to observe, mga kapatid. Kumbaga, aaralin mo, titingnan mo, and do all His commandments. Pag nalaman mo, at gagawin mo rin, do all His commandments, which I commanded thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. Amen. So, kailangan sumunod tayo, hindi lang observe lang observe, ibig sabihin alam mo, kundi do His commandment. At sabi dito, basahin na sa baba, sabi, and all these blessings. Ano sinabi? All. Lahat, mga kapatid, ng pagpapala. Physical, financial, kailangan nyo, mga kapatid. Healing, kailangan nyo. Amen. Material, amen. Relationship, kailangan nyo. Lahat ng pagpapala, ibibigay. Shall come unto thee and overtake thee. Uunahan ka pa ng pagpapala ng Panginoon. If thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Mag-overtake pa yung pagpapala sa iyo basta sumusunod ka lang sa Panginoon. Hallelujah! Napakaganda ng pangako ng Panginoon. Kaya kailangan lang natin sumunod. Ang hirap, mga kapatid. Mahirap sumunod sa Panginoon. Trials, testing, nandyan. Amen.
Pero mga kapatid, yun lang kailangan natin gawin. Sumunod. Sa inyo ito, mga kapatid, all the blessings shall come unto thee. Amen. At overtake pa, mga kapatid. Overtake thee. Nauna pa yung pagpapala. Hinihingi po pa lang, Lord, alam na Panginoon yung pangangailangan mo eh. Kaya hindi mo pa binibigkas, alam niya, andito na yan. Sumunod ka lang, maglakad ka lang sa pangako ko at makukuha mo rin yan. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya hindi lugi tayo pag naglilingkod tayo sa Panginoon. Walang kalugian sa tunay na Kristiyano. Ang tunay na Kristiyano, hallelujah, may trials man yan, may testing man yan, panalo ka pa rin, kapatid. Hallelujah. Isa pa, obedience requires sacrifice. Amen. Naniwala ba kayo doon? So talaga may sakripisyo, mga kapatid. Kasi sabi nga ni Prophet, pag naging Kristiyano ka, it's not a bed of roses na masarap. Yung roses daw may mga cactus, ay may mga tusok-tusok yan. Masasakta, may mga thorns. Yun, so, thorns. So mga kapatid, totoo, may hirap sumunod, pero kailangan may sakripisyo tayong ibibitawan. May mga bagay tayong kailangan bitawan para sa Panginoon. Amen? Baka kailangan mo lang bitawan yung trabaho mo na pumipigil sa'yo pumunta ng church. Baka pag binitawan mo yan, nandun na yung fully blessing ng Panginoon, di ba? Di natin alam, mga kapatid, bakit di mo natin subukan? Amen. Pag-pray mo sa Panginoon, Lord, ito lang yung pinagkakakitaan ko. Pag nawala to, wala na ako. Pero Lord, I believe, Lord Jesus, na kapag ako, binitawan ko to, mayroon kang bagandang ibibigay sa akin na mas makakasunod ako sa iyo. Hallelujah. Makipag-usap ka sa Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Huwag mo siyang tigilan, mga kapatid. Dahil kung para sa iyo yan at para kay Lord, di ba? Kung si Lord, kinausap mo na ganon, sige, mag-resign ka na dyan. Ito, mas bagay, mas maganda sa iyo. Wednesday, Sunday, nandito ka sa church. Mga kapatid, kung tama naman yung hinihingi mo eh. So, baka minsan tayo lang yung may problema. Ginugusto mo talaga yun. Nakala mo, pag nagtrabaho ka ng nagtrabaho, yayaman ka. Pero hindi mo alam, kahit anong trabaho mo, hindi ka masyadong kumikita, wala ka pa rin. Dahil hindi mo pa rin nasusunod yung salita ng Panginoon. Pinagpapalit mo pa rin yung mga bagay na yan kaysa kay Lord. So mga kapatid, I encourage you mga kapatid, hallelujah, na tayo'y sumunod. I-sacrifice nyo na ang mga dapat yung i-sacrifice. Amen. Bitawan nyo na yung mga dapat yung bitawan. Amen. Bitawan nyo na yun. Siguro, may iba dito, nagdi-disco pa, diba? Nagpa-party-party pa, may umiinom pa. Mga kapatid, bitawan nyo na yan. Amen. Siguro, kung may mga nag-ano pa dito, basta mga negative na bagay, bitawan nyo na yan. He said to them all, if any man will come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. So mga kapatid, naalala ko ang rich young ruler. Nagawa niya na lahat, nasunod niya na lahat ng bagay. Pero, yung sundin si Jesus Christ, ibenta, ang utos ng Panginoon, ibenta, ibigay sa mahirap, deny himself and follow me, hindi niya nagawa. So nasan ngayon yung rich young ruler na yon? Nakita ni Abraham nandoon sa hell, mga kapatid. So, ano natin yung pera, mga kapatid, di ba? Kung ang Panginoon naman, siya yung source ng lahat ng income natin. 1 Samuel 15:22, and said, hath the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices, as in obeying the voice of the Lord. Behold, to obey is better than sacrifice. So, minsan, mali yung mga sacrifice natin. Sinasacrifice natin yung Sunday para sa trabaho, pero hindi ganun, mga kapatid. I-sacrifice mo yung trabaho mo para sa Panginoon. Amen? Yun ang kailangan malaman mo yung priority mo eh. Kasi kung priority mo ang Panginoon, priority ka rin niya. Pag inuna mo ang Panginoon, uunahin ka rin niya. At hindi ka mauhuli kasi inuna mo siya. Amen? Hallelujah? Sacrifice nyo na lahat yan. Baka yung iba kumakanta pa sa mundo. Diba? Baka may mga plano pa sa buhay na sumikat. Sacrifice nyo na lahat yan. Kung sinabi ng Panginoon, dun lang tayo. Amen? So, 5 slides na lang po. Obedience is a choice. Tama ba yun, mga kapatid? So, ang pagsunod daw ay nasa iyong pagpili. Deuteronomy 30:19, I call heaven and earth
to record this day against you, that I have set before you life and death. Okay, nire-record po ang araw na to. Life or death, blessing and cursing. Therefore, choose life. Choose God. Amen, mga kapatid. That both thou and thy seed may live. So, lagi mong piliin ang Panginoon. Sa lahat ng choices mo, plano mo sa buhay, lagi mong piliin ang Panginoon. Lagi mong piliin ang kanyang kautusan, lagi mong piliin kung anong will ni Lord para sa buhay mo. Pag in-invite ka sa gawain, may gawain tayo, attend kayo. Diba? Lord willing. Yun ang sinasabi ng iba. Will naman ni Lord yun gawain yun. Gusto niya, nandun ka. Diba? Lord willing ka pa, pero saan ka pumunta after nun? Diba? Nasaan ka? Nasa mall? Nagkakape kung saan? Diba mga kapatid, kung may gawain, yun ang unahin nyo. Kasi doon ka lalago eh. Kasi isipin mo, 6 days, nandun na tayo sa mundo, doon pa rin gusto mo ng linggo. Mga kapatid, sana ma-realize natin yung mga bagay na yun. So it's a choice mga kapatid. Obedience is a choice. Malapit na po. Obedience leads to spiritual growth. So yung pagsunod natin ay maglilid sa paglago ng ating pananampalataya o spiritual na buhay. So James 1:22-25, but be ye doers of the word. Pag sumunod tayo, gumawa tayo kung ano sinabi ng salita ng Panginoon. Not hearers only. Hindi lang yung tagapakinig lang tayo dyan. Kailangan tagapagsunod din tayo. Kasi pag sinabi mo nasusunod mo yan, you are deceiving your own selves. For if any be a hearer of the word and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. 24, for he beholdeth himself and goeth his way, and straightway forgetteth what manner of man he was. 25, but whoso looketh into the perfect law of liberty, and continueth therein, he being not forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed indeed. So, kailangan talaga mga kapatid, gumawa rin tayo. Gumalaw at sumunod. Hindi lang nakaupo, pumupunta. Wala problema dyan. Pero sinasabi nga, napakaraming church-goer lang. Magpakita lang, nakita na ako ni pastor. Okay na yun, alis na ako. Mga kapatid, huwag kang umiwas, mga kapatid. Kailangan natin ng fellowship. Kasi yung gawain, after neto, nakaupo lang tayo dyan, nakikinig ng salita ng Panginoon, nabibless tayo. After neto, kailangan din natin ng fellowship. Encourage ng bawat isa. Kaya meron tayong mga youth fellowship, women's fellowship, men's fellowship, to encourage one another. So pag may mga ganung pagkakataon, sana umattend tayo mga kapatid. Dahil hindi mo alam, baka mabless ka sa testimony ni brother or sister, or ikaw naman ang gamitin pagpapala para mapala ka sila. Amen? And, ito na po, tatlo na lang po. Colossians 3:20. Sabi ko na ito pala kanina, children, obey your parents in all things. So mga kapatid, kailangan pala lahat ng kabataan sundin ang kanilang mga magulang. Amen. Diba? Paano na yung will mo? Pero I believe kung ang Panginoon, mga kapatid, ay nasa magulang, the Spirit of the Lord, meron tayong tinatawag na discernment eh. Made-discern mo ang magulang, ang tao, kung tama o mali. Diba? So, sa tayo mo tama yan, kasi minsan yung mga magulang, minsan medyo, hindi naman sinasabi ko mali, meron din plano na minsan sarili lang din nila. May mga on will kasi tayo eh. Diba? May on will tayo, meron din perfect will ang Panginoon sa atin. So, mga kapatid, kapag yan nag-connect, will nila, will mo rin, nag-connect yan, it's God's word. Amen. Confirm yan, mga kapatid. For this is well-pleasing unto the Lord. 23, 1 John 2:5-6. But whoso keepeth his word, in him verily is the love of God perfected. Hereby, now we that we are in him, ang lalim na ito mga kapatid, kaya pala nilagyan ko ng Tagalog. Tagalog ko lang babasahin mga kapatid. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Amen. So, kung umiibig ka ng wagas sa Panginoon, tinutupad mo ang kanyang kautusan. Amen? Sa ganito, malalaman natin na tayo'y talagang nasa Kanya.
So malalaman mo pala isang tao kung yan ay spiritual, kung yan ay anak ng Diyos, amen, kung nasusunod niya ang salita ng Panginoon. Verse 6, sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Jesucristo. So kung sinasabi mo that you are a Christian, you should live like a Christian. Amen? Hindi yung Kristyanuhan lang. Christian sa church, paglabas, unbeliever. Diba? So mga kapatid, kailangan sigurado ka. Kasi tinitingnan ng tao yung buhay natin. Mapapahiya ang Panginoon. Mapapahiya yung church na sinisim mo. Ay, diyan ka nagsisimba. Ay, in-invite mo, di ba? Nagkaroon tayo ng invite. In-invite mo. Baka sabi, ay, hindi, pasaway ka nga eh. Invite mo pa ako dyan. Nakakaya mga kapatid. So kailangan bantayan natin ang mga sarili natin. Kasi paano ka makakonvert, makakadala ng tao sa Panginoon kung ang buhay natin ay hindi nakikita ang Panginoon. So, kailangan makita muna ang Panginoon sa buhay natin, saka ka magpagamit. Amen. Lord, nasusunod ko na to. Tulungan mo ako masunod lahat. Amen. And then after nun, Lord, meron akong puso na gusto kong makapag-share at makapagdala sa'yo. Di mo alam, isang lang na, ay, invite kita sa church. Ay, alam mo, tagal ko nang gustong sumama dyan. Buti na sabi mo. Di ba mga kapatid, may mga ganun. Dahil nakita sa'yo yung pagbabago mo. Kahit di ka na magsalita, amen, kusa na yan. Tara, saka ba nagsisimba? Gusto ko dyan. Kasi itong mga to, ano daw sila eh. Mga Kristiyano daw, ayaw, ito yung buhay. Nag-iinom, nagaganyan. Di ako naniniwala. Pero ikaw, nakita ko. Na totoo yung Diyos mo dahil nakita ko sa buhay mo. So mga kapatid, we are the light of the world. So shine the light of Christ in your life. Amen. Manatili tayo. Amen. Sa alituntunin ng Panginoon. Sa message na expectation, babasahin ko lang ulit patungkol kay Abraham bago tayo magtapos. When Abraham fully obeyed God, then he knowed that when he fully done it, then right away 3 angels come up and announce the birth of the baby, and he come along. But Abraham never give up, just kept expecting. So mga kapatid, kung mayroon tayong panalangin sa Panginoon, unang-una sumunod ka muna at mag-expect ka na ng pagpapala. Kasi mahirap mag-expect sa Panginoon na meron ka namang ginagawang mali. Diba? Alam mo sa sarili niyo yan, mga kapatid. Hindi na natin isa-isayin yan. Baka dito sa church, hindi nakikita yung pagkakamali mo, pero yung mga katrabaho mo, alam yung ginagawa mo. Diba? Dito sa church, ang galing mo mamuna ng tao, ito, ginawa to niya, no? Ito, ganito ginagawa niyan. Pero ikaw kasi hindi ka nahuli. Kaya akala mo kung sino ka na, di ba? So mga kapatid, alamin mo muna sarili mo, baka, di ba? Ang dami mo palang problema rin sa buhay. Turo ka ng turo sa iba. So binasa natin niya kanina, James 2:10, na isa lang hindi masunod, lahat yun na hindi mo na rin nagampanan. So mag-expect tayo sa Panginoon. Keep expecting, mga kapatid. And finally, he got himself all in the will of the Lord. And then it happened. So mga kapatid, nagkaroon siya ng obedience, nag-expect siya, at yung pangako ng Panginoon ay nangyari na sa kanyang buhay. But until he does that, it just won't happen. So final admonition tayo. Amen. Sabi dito, and keep the charge of the Lord thy God, to walk in His ways, to keep His statutes, ay lumakad sa lakad na ayon sa Panginoon, and His commandments, alalahanin natin ang kanyang mga kautusan, and His judgments, and His testimonies, as it is written in the law of Moses, that thou mayest prosper in all that thou doest, and whithersoever thou turnest thyself. So mga kapatid, kung lahat daw tayo lumalakad sa salita ng Panginoon, alam natin ang mga dapat nating gawin, nasusunod natin ang kanyang salita, yung lakad mo na yan, ang mangyayari dyan, that thou mayest prosper. Pagpapalain ka talaga ng Panginoon. Amen. Kaya sa umagang ito mga kapatid, hayaan natin ng Panginoon na tayo tulungan na totally na makasunod sa Kanya. Amen. Kasi kung tayo, ang hirap talaga eh. Kasi may sarili tayong kagustuhan sa buhay eh. Lord, itong gusto ko, Lord, itong gusto ko. Pero ayaw naman ni Lord nun eh. Hayaan ka lang ni Lord na, sige, gusto mo yan. Pero pag, di ba, nasaktan ka lang dahil gusto mo yan. Pero ang totoo talaga, itong pangako ko sa iyo, anak, itong pangako sa iyo, itong best para sa iyo. So mga kapatid, we need to be obedient in the word of the Lord. Mahirap,
Alam ko ako, mga kapatid, nagpipreach ako dito, pero ang dami ko pa rin mga bagay na dapat gawin at sundin sa Panginoon. Amen. Hindi ko rin nasusunod lahat, mga kapatid. Biyaya lang ni Lord ang mga bagay na to. Kaya ang kailangan natin, tayo magpanalangyanan sa bawat isa.